Wala tayong natatanggap na threat pero patuloy po bilang bahagi ng trabaho ng Philippine National Police ang patuloy po na paggagalap ng intelligence reports po kung may threat man. Ang ginagawa po natin kaya tayo nagdi-deploy ng ganyang karaming tao para maiwasan po yung pagpasok o paggamit ng mga ibang grupo para po manggulo sa supposedly ay maayos na pagrarally po. Mahigpit na ipagbabawal sa sinumang lalhok sa ika-2 trilyon peso March sa linggo, November 30, ang anumang panawagan ng pag-uudyok, paghihimagsik, pag-aalsa laban sa pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, isa sa naging kondisyon para aprobahan ang permit ng grupong lalahok dito ay ang pagkakaroon ng ligtas at maayos na protesta. Kung mapapansin niyo po, ang isa sa prerequisite o requirement ng mga city government ngayon bago sila aproban yung permit na hinihingi nila magsagawa ng rally, ito po ay pinapaloob nila sa kanilang Memorandum of Understanding. Specifically, ito po yung mga pinagbabawal nila. Kapag ito po ay nakita nila may paglabag doon sa MOU na halimbawa yung sa balaklava o pagtatakip ng muka, ito ay magiging reason para sa mga future ng mga applications po nila para po hindi na ma-aproban yung mga grupo na lalabag po dito. Tinitiyak naman ng PNP sa publiko na sisikapin nila na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa pagtitipon at hinihimok ang mga kalahok na makipagtulungan sa mga otoridad. 2 araw bago ang gagawing ika-2 trilyon peso march, magtataas na sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay General Tuanyo, bagamat walang namomonitor na banta, nasa 15,000 pulis ang kanilang ipapakalat sa Metro Manila. Mahigit 8,000 dito ang manggagaling sa NCRPO habang ang iba ay mula sa kalapit na rehiyon. Kabilang sa mga pagtatalagahan ng deployment ng PNP ay ang mga lugar na pagdarausan ng protesta gaya sa People Power Monument at White Plains. Popostihan din ng maraming pulis ang paligid ng Malacanang sa layong masiguro ang maximum visibility, mabilis na pagresponde at epektibong crowd management. Marami po yung mga nag-a-attempt na mag-rally po dyan sa Menjola sapagkat yan po ay napaka-busy street. Lagi naman po, tuwi-tuwi na kapag may rally, i-expect po natin na may mga napupunta po kasi dyan. Ito po ay para marami man ang pulis natin yan, ay para ito ay proteksyonan. Buat ang mga nagra-rally natin ay yung mga tao nasa paligid. Naka-standby din ang specialized unit ng PNP para masiguro na magiging mapayapa ang mga pagkilos. Kabilang rin sa mga pulis na itatalaga ang mga negotiating team, monitoring team, medical, legal at investigating team at arresting officer. Ito po ay anticipation sa mga kapag makikipag-usap. Kung halimbawa po, kung mapapansin nyo, nandyan din po yung ating mga medical teams. Siya na po ay mga nakaantabay, just in case na mga kailangan ng mga ganyang klase po na servisyo. Halimbawa, yung mga medical teams natin, yung mga arresting officers natin, ina-anticipate lang po natin yung mga posible na mangyari sa isang situations po, sa bawat lugar na meron po tayong pulis at realista. Sa ngayon, ayon kay General Tuanyo, iisang grupo pa lamang ang nabigyan ng permit to rally at ito ay ang Trillion Peso March Movement. Ang inaproba ng Quezon City Government, yung pong isa ang designated po ay sa White Plains. Ito po ang napag-usapan dito, ang napagbigay sa kanilang permit ay magsisimula ng November 30 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon o gabi. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.